our beloved Boss Mike Cervera. Kita nyo. Oh. Sabi ko sa inyo, lilima na lang sila eh. No? Pero sige pa rin sila na sige. Ipang-anim nyo na si Duterte. Dagdag na natin yung estatwa ni Duterte, mga kababayan, para medyo dumami. Kasi mga kababayan, nakakahiya, lilima eh. Idagdag nyo yung litrato ni Duterte para naman kahit papano, masabi nyo na lumagpas sa isang kamay na daliri. Ano? Ito na mga kababayan, palasak na ho. Wala na ho yan. Sila rin naman ang sumira sa mga sarili nila eh. Sa totoo lang. Dahil sa kanila rin nanggaling yung kasiraan. Ayan, sila nag-aaway. Gusto ba ng taong bayan yung ganyan? Siguro kahit kayo. Kung mag-aaway kami ni Takero, ni Coach Jarrett, ni Sangkay, ni Mark Ramos, lahat siguro hindi nyo rin naman magugustuhan, di po ba? Mga kababayan na nag-aaway-away sa social media, malamang isumpa nyo kami niyan. Kasi ang panawagan natin pagkakaisa. Kaya ngayon mga kababayan na nangyayari, kita nyo nananatili na ang mga vloggers na totoo ni Pangulong Bongbong Marcos ay nagmamahalan, hindi nagtitirahan. Di mo ba? Ganun dapat eh. Kita nyo, meron ba? Wala! Wala kayong makikitang mga nag-aaway-away. Bakit? Kasi tayo ay mga sibilisadong tao. Hindi tulad ng mga idol ng mga DDS na to. Sila nagbabanatan. Sila nagbabantaan. Ano nangyari? Eto na yan. Kakapraso na lang, lilima, pang-anim, si Digong yung estatwa niya. Pakinggan ninyo. Bring him. Okay na ba? Ano pa naman ito? Paano pa mananalo tong mga ito? Kung mabibilang nyo na lang siya 5, ano ba, hindi na ba pumupondo si Alpotera? Kaya wala na? Ayan, inaway-away kasi nila. Di wala na sigurong pondo, Hindi na ba nagbukas ng gripo para sa mga rally nyo? Para sa mga vlogger nyo? Wala na silang pakinabang, kaya hindi na nagpupunta dyan. Yung mga pumupunta, yung mga na late na nasabihan pa nila nung makaraang 3 buwan. Yan, sila yan, mga kababayan. Lana, nga. Hindi na dadami yan. Lalo na nakikita na kung ano talaga yung mga Duterte. Kita nyo, pinagtabo yan. Yung alin, mga kababayan ko, yung mga tao na nagmamahal kay Digong. Pinagtabo yan nila. Ngayon, eto pa, dito, sa dahig naman, mga kababayan, sa pangunguna ni Roque, na balimbing. Ayan, kunang ina. Tatawa ako rito. Tatawa ako sa itsura ni Roque, mga kababayan eh. Iilan na lang sila eh. Talagang yung boses na lang ang nagdadala eh. Boses na lang ni Roque ang nagdadala din eh. Isa pa. Hanggang sa dahig ba naman ganyan pa rin kayo? Dito sa Pilipinas, pag nag-rally kayo noon, diyan sa Mindiola, sa Liwasan, pati sa EDSA, ganyan na dami nyo pati ba naman dyan? Wala na bang mauto? O wala nang nagbabayad? Wala nang pumupondo?
Yun lang naman yung mga kababayan eh. Di po ba? Kapag wala nang mahihita yung mga linta dyan na mga tinatawag ni Maharlika, wala na rin mga kababayan. Ayawan na. Bakit naman ako mag-aaksaya? Pwede naman akong magtrabaho para kumita. Kung meron naman pera na kikita't sasahod pa sila sa views at mga followers nila, syempre, mas gugustuhin nila na pumunta. Ngayon, mga kababayan, wala na. Nga na siguro, wala nang pumupondo. Iniwan na ni Alpotera kasi nakita ko, mga kababayan, nandito na sa Pilipinas si Alpotera eh. Pinauwi na siguro ng pinanser niya. Kaya ngayon, eto, si Roque. Yan, no? Halos malapit ng kamukha ni Digong, Kung dati, mga kababayan, kamukha niya yung hippopotamus. Ngayon, mga kababayan, malapit nang magkamukha si Roque at si Digong. Kita nyo? Ayan o. Sige, tuloy. Wala na tao. Ayan wala na. Ilan na lang ba yan, Boss Mike? Ayan 3, 4, 5 na lang sila. Di ba? Wala na. Ubus na. Tapos, idadagdag pa itong nangyayari dyan sa mga taga-suporta ni Digong sa mismong Davao. Di po ba? Sa mismong Davao, Laila Collins. Baka naman. Pang Starbucks lang. Kita nyo mga kababayan ko? Paano na ito? Paano naman po? Tignan nyo naman si Roque. Ito ang ugali niyan. Kaya nga pinipilit namin sa inyo, si Roque wag nyong paniwalaan. Kasi ultimo, mga DDS, mga OG na DDS, ayaw dyan kay Roque. Bakit? Ito kasi, Nawag ni Harry Roque na kainsuka si Pebbles, yung vlogger na naglabas ng resibo laban sa kanya. Pero alam nyo kung sino ang tunay na kainsuka? Si Harry Roque mismo. Noong 2016, sinabi niya na huwag iboto si Duterte. But convince your neighbors and friends that because right now is the most important of them all, please do not vote for this self-proclaimed murderer. Pero nung nanalo si Duterte, ayun, naging tagapagsalita, instant fan. But Hitler was charismatic. So was Marcos. Dati na siyang anti-Marcos. Tapos nung 2022, biglang pro-Marcos naman si Kuya. Ngayon, anti-Marcos na naman siya. Ano ba talaga, Harry? Ano ba talaga, Harry? Yan ba yung pinapaniwalaan ng mga DDS? Yung mga DDS na tatanga-tanga? Ito ba? Ito ba yung pinaniniwalaan nyo? Si Roque? Kita nyo naman kung saan makikinabang. Dun yan kakapit na para bang isang linta na mataba. May linta ba na mataba? Mga kababayan, siya. Kita nyo. Noong panahon na si Digong ay tumatakbong mayor, ayaw niya. Tumatakbong presidente, ayaw niya. Sabi pa niya, mamamatay tao daw. Nung nanalo, mga kababayan, nabigyan ng posisyon, puring-puri na niya si Digong. Tapos mga kababayan, nung matapos ang termino ni Digong, ano nangyari? Kumapit naman kay Pangulong Bongbong. Anong sabi niya? Wala siyang nakita na kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos noong hindi napagbigyan sa mga kahilingan na manatili ang pogo na pinagkakakitaan nila. Mga kababayan, bigla itong nagsalita na baka magaya daw siya sa tatay niya. Ayun, nabaliktad. Si Digong ang napalaya sa bansa. Kita nyo, mga kababayan ko? Diba? DBK. Yan, nakikita ko. Yun! Paano yan, mga kababayan ko? Eto, ulitin natin. Tinawag ni Harry Roque na kainsuka si Pebbles, yung vlogger na naglabas ng resibo laban sa kanya. Naku, alam na alam ko yan. Tuloy. Pero alam nyo kung sino ang tunay na kainsuka? Si Harry Roque mismo. Siya naman talaga ang kainsuka talaga kasi gawain niya. Si Pebbles, mga kababayan, loyalista yan. Noon pa na bulag lang ni Maharlika. Kaya yan napunta doon. Hindi naman DDS si Pebbles Hindi ho yan DDS. Mahal na mahal niya
Si First Lady at si Pangulong Bongbong Marcos, yan ang totoo. Kaya nga yan gumawa tayo ng kaparaanan para mapabalik dito. Di ba't nagalit kayo? Kasi, ewan ko sa inyo, naniniwala kayo sa, naniniwala kasi sa dapat DDS Ano? Tuloy. Noong 2016, sinabi niya na huwag iboto si Duterte. Not just vote against him, but convince your neighbors and friends that because right lives of one of them all, please do not vote for this. For this murderer. Sabi niya, please do not vote for this murderer. Mark Lopez, Boss Mike, nakita mo na ba ang picture ng patutoy ni Digong? Wala pa nga, inaantay nga namin. Meron na ba? Paki-forward naman. Oo. Kita nyo? Mga kababayan ko, galing sa bunganga ni Roque mismo, wag daw iboto ang tulad ni Digong na mamamatay tao. Bakit nyo pinaniniwalaan si Roque? Maliwanag na rito mga kababayan na kung saan lang siya makikinabang ay dun lang sisip-sip yan. Na para bang baboy na nag-anyong linta. Kita nyo? Tuloy. Pero nung nanalo si Duterte, ngayon naging tagapagsalita, instant fan. Instant fan mga kababayan. Todo tanggol na yan. Kita nyo? Yan ba yung gusto ninyo na sinusuportahan at pinaniniwalaan? Sabi ko nga noon pa, ang naniniwala sa kanya, noknokan ng tangayan. Oo, parang si Sara lang. Ganon. Oo, pareho silang dalawa. Dati si Sara, I love you BBM. I love you BBM. Si BBM hindi magnanakaw, hindi korap, at higit sa lahat, mabait. Kaya I love you BBM. Kita nyo? Nung nagkagulo na mga kababayan, nagalit siya. Dinamay si Pangulo sa galit niya kay Romualdez. Ayun, mga kababayan, tinamaan ng lintik. Naging baliw. Di ba? Dati na siyang anti-Marcos. Tapos nung 2020... Ayan dating anti-Marcos nung 2022 dahil tatakbo. Gusto makatiket si Pangulo dahil malakas si Pangulo Di ba? Sikat na sikat si Pangulo nun Ayun, mga kababayan. Buti naman, hindi na nanalo. Kung hindi, nako, Diyos ko po, problemang malaking tiyan ito. Mga kababayan. Kung ano laki ng tiyan niya, ganyang kalaki ang problema dapat ng administrasyon dito. Ngayon pa nga lang, mga kababayan, kahit hindi pinapansin, wala. Di ba? Play natin yan. Araw-araw, Boss Mike. Sige. Biglang pro-Marcos naman si Kuya. Ngayon, anti-Marcos na naman siya. Kita nyo? Pro-Marcos nung tumatakbong senador nung 2022. Nung natalo at humiling ng posisyon o kaya mga kababayan, yung hinihiling ay yung pogo manatili sa bansa. Ayun, kinana nila. Tinitira nila sa SMNI. Sino? Si Pangulong Bongbong kasama si Kibuloy at si Digong. Di po ba? Naalala nyo po ba yun? Baka makalimutan nyo lang, pinapaalala ko. Grabe mga kababayan ang panira nila kay Pangulong Bongbong Yang tatlo na yan dahil host yan sa SMNI noon Sino? Si Roque, si Digong at si Kibuloy. Sama-sama yung tatlo mga kababayan. Pare-parehas mga immoral. Di po ba? Ano nangyari mga kababayan ko? Ayan. Tinira nila kasi yung hinihiling nilang pabor, hindi na pagbigyan. Ano yun? Baka yung kinikita nila sa Pogo na bilyon-bilyon, ayun yung nawala. Di ba ba? Yan, mga kababayan. Shoutout po sa inyong lahat. Ano po? Join Bales, 80, bahala na kayo. Arnold Lopez, bahala na kayo dyan. Si Agnel Remprias, may pinaglalaban. It's just me. Blended. Opo, shoutout po sa inyong lahat. Yan po sinasabi natin, mga kababayan, na problema. Problema talagang malala itong si Roque kahit saan mapunta. Our beloved Boss Mike Cervera.